Yung respeto nung Ramil na to doon sa boyfriend mo, pinatutulog niya rito. Ako na magsasabi. Ako na nagpaalis dyan. Nagano talaga ako. Pinausap ko sila. So yun po guys ang pag-uusapan po natin sa video na ito tungkol po dito sa sinabi ni Tech Poren na nirespeto nga daw po nila, especially ni Tech Ram, ni Tech Jun, si Ninong F, kung saan nga po is pinatira pa ito or pinatulog sa bahay nila. Kaso nga lang, iba nga po yung isinukli. Tapos inamin din ni Tech Poren na siya nga po mismo yung nakiusap or kumausap kila Tech Ram na paalisin nga po itong si Ninong F doon sa kanilang poder. So, ipagpatuloy po natin ang panonood tapos magbibigay po ako ng aking opinion. Sasabihin ko na. Si Ramil, kasi kampante po masyado to. Kampante. Talaga ito. Sa tinuturo niya pamilya. Ako duda. Ba't ka ako naman Ramil? Diyan natutulog yan. Sa pamamahay niyo. Diba? Sabi ko, bawal mo yung ganyan. Oo. Hindi mo ba nakikita ka ako yung closeness nila? Yung closeness niya doon sa bata? Oo. Alam ko, Kasi iba na yun. Iba. Kahit naman naliligaw kayo, parang kapitbahay mo na lang yung mabalakat at mapaniki. Kahit na mahal mo pa yung di ba? Sobra na yun. O, saan napunta? Sa bahay ni Jun. Welcome, di ba? Welcome. Siyempre. yung mani, yung mani. Family ang turing. Family. O, kaso masyado na yung ginawa mo. Binabypass mo na si Tatay Ram. Doon talaga lahat nagsimula yun. Kaya ka napalis. Kasi wala. Sino nga po, pagkatapos nga po nitong pinaalis doon sa bahay nila Tech Ram, is doon nga po ito nakitira pansamantala or nakitulog kila Tech Jun. Kaso nga lang po, napabypass pa rin po. Pinagpatuloy pa rin ito ang pagbabypass kay Tech Ram bilang isang ama nito. Ito po ay tungkol daw po sa pagkukonsinti ni Ninong F kay Dave. Ayan po. Kaming iniisip na sa kanya, yung turing na lang sa bata, kapatid, ganun lang. Yung hindi niya ibabypass si Tatay Ram doon sa pagkukonsinti. At tingin ko sa kanya tumatayo siyang pangalawang ama. Oo, yun ang tingin ni Ramil. Rinespeto ka niya, ginalang ka niya. Pinapasok sa bahay dito, bahay ni John. Nung hindi na welcome sa bahay ni John, saan na welcome? Hotel? Asa ba? Hindi na ata pumunta eh. Oh, kami po dito, kumalinga lang ng bata. Gusto ni Ramil maging huwaran. Kaso nga lang po, mayroong na-obsess na isang tao na tinuring namin pamilya na hindi namin alam na may nangyayaring gano'n. Pero ako naamoy ko na yun, kaya binabawalan ko ng matulog sa bahay ni Ramil. May warning na siya eh. Ako yung nagsabi na wag mong patutulugin doon yan. Hindi ko pa Kaso ito si John, dahil nga mabait naman, yun ang pagkikiharap niya dito. Sana nalang, kahit kay nanay, wala na pong problema yun eh. Kay John naman siya tumira. Kaso nga lang po, yung pagkonsinti talaga, hindi niya na talaga sinusunod yung ni Ram, binabypass niya na yung ama. Hindi po ba kung kayo yung ama, yung anak niyo ginaganon, hindi ba may palo sa ulo yon? Ito si Ramil, tiwala. Kasi akala niya siya yung makakapag-guide kay Dave. Hindi niya alam. Nung hindi na po siya nakakatulog dito, nabalitaan namin, sa hotel naman pala. Ano tawag doon? Di ba? So, yun po pala yung yung dahilan kung bakit sobrang galit sila kay Ninong F dahil nga po sa pagbabypass nito sa authority ni Tatay Ram bilang isang ama kay Dave. So, kasi hindi kasi ako masyadong naging updated pagdating nga po kay Ninong F dahil nga po inuulit ko na mga year 2022 po nang medyo naglaylo po ako sa panonood ng Tech Ram channel dahil nga po sa mga yung alam mo yung nakaka-stress na pinag-aaway yung dalawang bata, sila Dave tsaka si Lucy. I mean, yung mga supporters nagbabangayan at nag-aaway-away. Medyo nasi-stress po ako kaya hindi na po ako nakapanood. Kaya hindi ko po masyadong yung tungkol nga po kay Ninong F
So ito pala yung dahilan, pinatira doon sa bahay nila Tekram, kaso nababypass po yung authority ni Tatay Ram bilang isang ama at kinukonsente nga daw po yung mga ginagawa ni Dave. Tapos pinaalis, then doon naman nakitira or nakitulog kila Tekchun, pero ganoon pa din hindi na nawawala yung pagiging konsentidor nito. Tapos pinaalis na naman, then doon na naman daw po sa hotel. Grabe no, yun pala yung yung dahilan, kaya sinasabi nila na si Ninong F talaga yung punot dulo ng issue na ito. At yun, mali din naman talaga kasi yung ginagawa ni Ninong F, kasi andyan naman si Tekram. Si Tekram po kasi yung tatay, so mas alam ni Tekram kung ano yung mas nakakabuti or makakabuti sa bata. Kaso nga lang, kung ano yung ipinagbabawal nga po ni Tekram is yun naman po yung kinukonsente naman ni Ninong F. Kaya doon na lamang po is sobra silang nagalit kay Ninong F dahil nga po sa mga pinagagawa nito. At isa nga po doon is yung naipakita ni Tekchun dati na bumili si Ninong F ng sapatos na nakaukit nga po yung name ni Dave tsaka yung name ng kanyang girl doon, which is alam naman natin na ayaw talaga ni Tekram muna na mag jowa-jowa itong mga bata na nasa poder niya, kasi mas gusto niya na mag-aral muna sila ng mabuti, nang sa ganun is mas makapag-focus talaga ba, kasi kapag merong jowa-jowa, although sinasabi ng iba na na tawag niyan inspiration ito, pero pagdating kasi kila Dave, sabi nga po nila na medyo hindi na nagiging maayos ang takbo ng pag-aaral nito dahil nga po sa mga ganoong bagay, kaya ipinagbawal nga po ni Tekram. Kaso nga lang po is kinukonsinti naman po nung isa. Kaya yun na lamang po kalaki, or hindi naman ganun kalaki. Siguro ganun yung iniisip nila Tekram na hindi tama yung ginagawa ni Ninong F na pagkukonsinti pagdating sa bagay na iyon. So we are hoping na sana itong si Ninong F ay humarap sila sa kanila makipag-usap, kasi hindi mawawala itong inis or galit nila Tekram sa kanya hanggat hindi siya nakakausap ng maayos. At alam ko na kapag magkakausap sila ay magiging maayos po ang lahat, at kasunod na po nun is magiging maayos na din po yung samahan nila or yung issue nila Tekram at ni Dave. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging pumabalik sa aking YouTube channel. Inuulit ko nga po palagi na galing po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon, at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring payong, kapote, sombrero, or anything na pwedeng maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo, nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan, or kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabuso ang ating immune system, at hindi po tayo matatama na agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. So once again, inaulit ko, hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.